Ang ating pong pag-aaral ngayong pong umaga ay may pinamagatang ang kagalakan ng sama-samang pagsamba. Ang kagalakan ng sama-samang pagsamba. Ang pagsamba po sa Diyos ng sama-sama, mga kapatid, ito po ay nagdudulot ng kagalakan, ng pagkakaisa, at kalakasan. So, magsimula po tayo sa sinabi po ni Haring David dito po sa awit, mga awit 122 verse 1. Ang sabi po dito sa talata po na ito sa wikang Tagalog, ang sabi, "Ako'y natuwa nang sabihin nila sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon." Alam niyo po mga kapatid, iba po ang kagalakang nararanasan natin kapag po tayo ay sama-samang sumasamba. Amen? Yes. Masaya po ba kayo? Yes. Iba po ang kagalakang nararamdaman po natin kapag tayo po ay sama-samang sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Yes. Ito po ang kagalakan ng pagbabahagian ng mga mananampalataya. Ano po? Ng pag-aalalahanan at ng sabayang pagtaas ng ating mga tinig patungo sa Diyos. Dito po sa mundo na puno ng pagkakahiwa-hiwalay, pagkalito, pag-iisa, ang pagsamba po natin mga kapatid, ito po ay nagiging sandali ng kapayapaan at pagkakaisa. Ngayon po linggo, pag-usapan po natin kung paano ang sama-samang pagsamba ay nagpapasigla, nagpapalalim ng pagkakaisa, at nagdadala ng presensya ng Diyos. Una pong punto ngayon pong umaga mga kapatid sa mga talata nating binasa. Number 1, ang pagsamba po ay nagpapasigla at nag-aangat po ng ating pong pananaw. Ano po sabi po doon sa talata sa mga awit? 122 verse 1. Ang sabi po ni David, "Ako'y natuwa." Pansinin niyo po, hindi po sinabi ni David, mga kapatid, "Ako'y natuwa nang ako'y nag-isa." Yun po ba ang sinabi ng talata? Hindi po kundi, ang sabi po doon sa talata, "Ako'y natuwa nang sabihin nila sa akin." Ibig sabihin po, meron po siyang kasama. Hindi po nag-iisa si David. Ang sabi niya, "Ako'y natuwa nang sabihin nila sa akin." Alam niyo po, kapag tayo sama-samang sumasamba mga kapatid, umaangat, ang ating mga mata. Nakatuon sa Diyos. Hindi nakatuon sa mga problema. Kapag po tayo ay sama-samang nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Nababago ang ating isip mula sa mga alalahanin patungo po sa katiyakan na meron tayo sa Diyos kapag po tayo nagpupuri sa Diyos. Napakaganda po ng mga kinanta po natin ngayon pong umaga. He is worthy of our worship. Yung ating pong puso mga kapatid, kapag tayo sama-samang sumasamba, napupuno po ng pag-asa. Yeah. Napupuno po ng pag-asa kapag po tayo ay sama-samang nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Para pong hamog sa umaga, mga kapatid, na nawawala kapag sumikat ang araw. Ganon din po ang lungkot kapag naliwanagan tayo ng presensya ng Diyos sa pagsamba. Kaya si David, natuwa po siya nang sabihin nila sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Kaya yung pagsamba mga kapatid ay nagpapasigla at nag-aangat ng ating pong pananaw. Huwag po nating hintayin, mga kapatid, huwag po nating hintayin na sumanap ang pakiramdam bago sumamba. Ang tunay po na pagsamba mga kapatid ay hindi nakabase sa emosyon. Nakakalungkot isipin, pero ito yung pananaw ng iba. Ang akala nila, ang pagsamba ay nakabase sa emosyon.
Pero ang pagsamba mga kapatid ay hindi nakabase sa emosyon kundi sa katotohanan na kung sino ang Diyos. Na kahit pagod, kahit malungkot, o walang gana, sumamba pa rin tayo. Kasi po sa ating pagsunod mga kapatid, darating ang kasiglahan. Minsan, ang puso natin ay sumusunod lamang kapag ang katawan natin ay unang kumilos. Kaya mga kapatid, piliin nating sumamba ngayon. At hayaan nating ang kagalakan ay sumunod. Maraming Kristiyano ang naghihintay muna ng inspirasyon o magandang pakiramdam bago sumamba. Nakakalungkot, ano po? Pero sa Biblia, ang salita po ng Diyos, ang pagsamba ay hindi nakabase sa ating emosyon. Hindi po ito nakabase sa ating pong damdamin. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, ang ating pong pagsamba ay nakabase sa ating pong desisyon. Hindi po natin kailangang hintayin yung perfectong kondisyon para tayo lumapit sa Diyos. Sa katunayan po, ang pagsamba po mismo ang nagpapalakas. Ang pagsamba po mga kapatid ang nagpapasaya. Ang pagsamba po mga kapatid ang muling nagpapasigla ng ating pong banal na spirito, ng ating pong buhay. Sana po ganyan po ang nararamdaman natin sa tuwing tayo sumasamba sa Panginoon, na tayo po'y nagagalak. Kaya sabi po ni David, ako'y natuwa nang nang sabihin nila sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Maganda po, ano? Merong kagalakan si David. Merong pong saya si David sa pagsamba sa Panginoon. Kaya paalala po ito sa atin, mga kapatid. Gumising po tayo sa disiplina po natin, hindi po sa ating damdamin. Amen? Huwag po nating pairalin sa ating pong buhay. Sa halip na tanungin po natin yung sarili po natin, gusto ko bang sumamba ngayon? Sa halip po yun ang itanong natin. Itanong po natin ay ganito, karapat-dapat ba ang Diyos na sambahin ngayon? Yan po dapat ang tanong. Huwag po natin itanong sa ating sarili, gusto mo bang sumamba ngayon? Kasi yung tanong po na yan, base yan sa ating pong emosyon at damdamin. Kapag hindi mo gusto, ayaw mong sumimba. Pero kapag ang tanong natin, karapat-dapat ba ang Diyos na sambahin ngayon? Ano pong sagot dyan? Lagi pong ang sagot, Amen, oo. Nararapat po na sambahin ang Diyos sa ating pong buhay. Kaya pagpagod po tayo, kahit po tayo may problema, kahit parang wala sa mood, piliin pa rin natin magpuri sa Panginoon. Amen. Dahil ang pagsamba ay isang desisyon, hindi po emosyon, mga kapatid. Hindi po base sa ating pong damdamin. Ito po ay base kung sino po ang Diyos. Ang Diyos po natin ay banal, siya po ay makapangyarihan, and He deserves our worship. Unahin po natin ang ating pong aksyon, mga kapatid. Kasi kapag inuna po natin yung aksyon po natin, susunod po dyan ang emosyon. Maraming beses, dumarating po ang kagalakan natin matapos tayong magpasya. Yung simpleng pag-awit po natin, yung simpleng po natin pagtaas ng kamay, yung simpleng taimtim na panalangin ay maaaring magbukas ng pinto ng presensya ng Diyos sa ating pong mga puso. Kaya huwag po tayong palinlang, mga kapatid, sa panandaliang emosyon na meron tayo. Huwag tayong palinlang sa panandaliang emosyon. Bagkos tayo po ay magtiwala na ang pagsunod sa Diyos ay may gantimpala. Gawin po natin regular ang ating pong pagsamba, mga kapatid. Gawin nating disiplina ang pagsamba natin. Hindi lang tuwing linggo.
kundi araw-araw nating sambahin ang Panginoon. Maaring sa isang kanta habang naglalakad ka, nagpupuri ka sa Panginoon. Ako'y nagpupuri sa Panginoon. Maaring sa isang kanta habang naglalakad o sa sandaliang pagbulay-bulay ng salita ng Diyos pagkagising mo sa umaga. Kapag ginawa po nating ugali ang pagsamba, mga kapatid, mas mabilis nating mararamdaman yung kagalakan sa ating puso. Mas mabilis nating mararamdaman ang kagalakan kahit na sa gitna ng pagsubok. Ipaalala po rin natin sa ating pong sarili ang katapatan ng Diyos. Minsan kasi nawawala tayo ng gana eh. Alam niyo kung bakit? Dahil nalilimutan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Yeah. Nawawala tayo ng gana sa pagsamba kasi minsan, mga kapatid, nalilimutan natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa ating pong pagsamba, mga kapatid, alalahanin natin kung paano niya tayo iniligtas. Alalahanin po natin kung paano niya tayo pinagaling. Alalahanin po natin kung paano niya tayo tinulungan at minahal, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan. Kasi minsan, nawawala yung gana natin kapag nalilimutan natin yung mga bagay na yan, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ang alaala ng kanyang kabutihan ay nag-aalab ng bagong alab sa ating pong mga puso. Ang sabi ni David, ako'y natuwa nang sabihin nila sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. So ang pagsamba, mga kapatid, ay nagpapasigla. Nag-aangat ang pananaw po natin. Pangalawa po, ang pag-awit at pagpuri ay nagpapalalim ng pagkakaisa. Sabi po doon sa Colossians chapter 3 verse 16, pumasok nawa ng sagana sa inyong puso ang salita ni Kristo sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Alam niyo po, ang pag-awit ay hindi lang naman para yan sa Diyos eh. Ang pag-awit po natin, mga kapatid, ang pagpupuri natin sa Diyos, hindi lang para sa Diyos, ito rin ay para sa isa't isa. Kapag po tayo ay umaawit, kapag po tayo ay sumasamba, kaya kapag tayo sama-samang umaawit, inaalala natin ang mga pangako ng Diyos. Kaya sa tuwing tayo po umaawit, alalahanin natin yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kapag po tayo sama-samang umaawit, ipinapahayag natin ang pananampalataya po natin. Hindi nag-iisa, kundi may tinig na komunidad. May tinig ng iba na nakikinig sa atin na kapag tayo umaawit sa Panginoon. Kapag tayo sama-samang umaawit, mga kapatid, na itatatag natin ang pagkakaisa at pasasalamat sa simbahan. Tulad po ng isang koro or orkestra. Di ba po, sa orkestra magkakaibang instrumento? Pero isang musika. Mas maganda ang himig kapag sama-sama. Amen? Yes. Kaya wag po tayong mahiya na umawit sa Panginoon. Magpuri sa Panginoon. Huwag tayong mahiya sa ating pong boses, mga kapatid. Umawit tayo ng may galak sa ating pong puso. Ang mahalaga po ay ang ating puso at pagsama sa pagpupuri sa ating pong Panginoon. Maaaring ang iyong tinig ang maging lakas ng pananampalataya ng katabi mo pag napakinggan kang umaawit sa Panginoon. Marami po sa atin ang nagdadalawang isip umawit. Alam niyo kung bakit? Nagdadalawang isip umawit ng malakas sa simbahan o sa pagtatipon. Minsan, iniisip natin, hindi naman maganda yung boses ko. Nakakahiya kung sintonado ako. Ngunit sa mata ng Diyos, mga kapatid, ang kagandahan ng pagsamba ay hindi naman nasusukat sa ganda ng boses, kundi sa katapatan ng puso. Maganda nga ang boses mo,
pero hindi naman tapat ang puso mo sa pagsamba sa Panginoon. Kaya huwag po tayong mahiya kapag po tayo ay aawit at magpupuri sa Panginoon. Yes. Ang tingnan po natin lagi mga kapatid sa ating pong buhay ay ang Diyos. Hindi po tao. Hindi po tayo kumakanta upang pasayahin ang katabi natin o makakuha ng papuri. Kumakanta po tayo mga kapatid dahil sa ang Diyos ang ating audience. Yes. We have one audience sa ating pong buhay at yan po yung Diyos na lagi dapat siyang mag-glorify. Ang isang tapat na puso ay mas mahalaga sa Kanya kaysa isang perpektong tono. Perpekto nga ang tono mo, pero yung puso mo naman hindi tama sa harapan ng Diyos. Yung pagsamba mo. Kaya tuwing tayo umawit mga kapatid, lagi po nating isipin, ituon natin ang ating puso at isip sa Diyos. So tumingin po tayo sa Diyos, hindi po sa tao. Tandaan po natin ang boses mo, ang iyong boses ay maaaring maging daluyan ng lakas. Hindi mo alam, ang pagsigla ng iyong pag-awit ay maaaring maging inspirasyon sa katabi mo sa makikinig sa iyo. Yung pag-awit mo sa Panginoon. Maaring siya ay pinanghihina ng loob. At ang iyong pagpuri sa Diyos, pagtaas ng iyong kamay, ang taos-pusong pag-aawit ay maging paalala sa Kanya na tapat ang Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid, ang iyong tapang sa pagsamba ay nagpapalakas sa pananampalataya mo. Naalala niyo po yung istorya doon sa Philippian jailer? They are singing hymns inside the prison. Ang sama-samang pagpupuri, mga kapatid, ang nagbibigay ng kalakasan. Kapag ang buong kongregasyon ay umaawit ng sama-sama, merong nangyayaring espiritual na bagay. Nagkakaisa po yung puso ng bawat mananampalataya. Kaya huwag po nating ipagkait ang ating tinig sa ganitong mga makapangyarihang sandali. Kaya po tayo nagpupuri sa Diyos. Umawit po tayo na may kagalakan. Nagmumula po sa ating puso. Huwag po tayong mahiya na baka makinig ng pag-aawit natin ay makilala ang Panginoon at papurihan siya sa ating buhay. Iisa po ang ating Diyos, kaya iisa rin ang ating tinig sa pagpupuri. Piliin po ang pagsamba, hindi po ang hiya. Amen? Yes. Tama yan. Tuwing nakakaramdam po tayo ng hiya, tandaan po natin, ang kaaway po natin, gustong gusto yan. Ang kaaway po natin ay gustong pigilan kang purihin ang Diyos. Kapag po tayo ay pinairal po natin ng hiya na tayo umawit sa Panginoon. Ngunit ang pagsamba ay sandata laban sa takot, laban sa hiya, laban sa pagdududa. Kaya mga kapatid, kalakasan mo ang loob mo. Lakasan mo ang loob mo, umawit ka. Purihin mo ang Diyos ng buong puso. Purihin natin ang Diyos ng buong puso. Kasi ang pag-awit po natin, ang pagpupuri po natin ay nagpapalalim ng pagkakaisa. Pangatlo po, ang sama-samang pagsamba ay nag-aanyaya ng presensya ng ating pong Diyos. Ang sabi po sa Mateo, chapter 18, verse 20, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Bagamat ang Diyos po mga kapatid ay nasa lahat ng dako, may kakaibang
kapahayagan ng kanyang presensya kapag tayo'y nagkakatipon upang sumamba. Sa sama-sama po natin pagsamba mga kapatid, may nabubuong spiritual na kapaligiran. Ang puso po natin ay nagiging bukas. Nagiging bukas po sa kilos ng banal na Espiritu. Nararanasan po natin ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 5, nang sabay-sabay na umawit at tumugtog ang mga Levita, ano pong nangyari? Napuno ng ulap ang templo. Ito po ay simbolo ng kaluwalhatian ng ating pong Diyos. Kaya mga kapatid, huwag lang po tayong manood. Makibahagi po tayo sa ating pong pagsamba. Magsamba ka dahil ang iyong pagsamba ay mahalagang bahagi ng presensya ng ating Diyos. Alam niyo po, ang pagsamba ay hindi palabas na pinapanood. Ang pagsamba po mga kapatid, ito ay isang buhay na nararanasan kung saan tayong lahat ay tinawag na aktibong lumahok. Kapag tayo po ay nanonood lang, nawawala natin ang pagkakataong makaranas ng tunay na presensya ng Diyos. At nawawala rin natin ang ating bahagi sa pagdadala nito. Kaya importante po sa isang simbahan, sa isang po church na sama-samang pagsamba. Amen. Hindi lang po tayo maging natawag doon, spectator mode. Sa simbahan, madalas nating makita ang ilan na nakatayo lang, walang awit, walang pakikisa, ngunit ang simbahan ay hindi po ito konsyerto, kundi isang tipanan ng sambayan ng sumasamba sa Diyos. Kaya ang bawat isa ay may papel. Ikaw ay tinatawag na lumahok. Tayo ay tinatawag na lumahok. Makibahagi po tayo dahil doon dumadapo po ang presensya ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ang buong simbahan ay sama-samang sumasamba at nagpupuri sa Diyos, ang presensya po ng ating Diyos ay mas malakas na nahahayag. Amen? Amen. Huwag mong ipagkait ang sarili mo sarili mo sa pagkakataong yun. Sa bawat pagtugon mo, sa bawat pag-awit po natin, sa bawat panalangin po natin, sa bawat pagpupuri po natin sa Diyos, inaanyahan po natin na ang Diyos na mangusap at kumilos. Yes. Kapag tayo umaawit, nangungusap po ang Diyos sa ating pong buhay. Para po yung isang orkestra, mga kapatid. Isipin mo, tayong lahat bilang mga instrumento sa isang orkestra. Ang isang violin, maganda. Di ba? Ang isang piano naman ay makapangyarihan. Ngunit kapag lahat tumugtog ng sabay-sabay, nakakakilos ng puso ang musika. Gandang pakinggan kapag sabay-sabay na tumutugtog ang mga instrumento. Ganon din po sa pagsamba po natin. Mas malalim, mas makahulugan, at mas maririnig ng Diyos kapag tayong lahat ay sama-samang nag-aalay ng papuri sa ating Diyos. Kaya ang hamon po sa atin, mga kapatid, ngayon pong umaga, ang pagsamba ay hindi lamang isang aktibidad. Huwag po natin isipin na pagsamba ay isang aktibidad. Ito po ay isang espiritual na pagsama-sama ng bawat mananampalataya nakakakilala sa Diyos. Kaya ang hamon ko sa atin ngayon pong umaga, sa ating pong lahat, maghanda sa pagsamba. Amen. Naghahanda po ba tayo tuwing linggo? Yes. Minsan, pag-isip pa lang natin sa umaga, sakala po tayo naghahanda.
Paghandaan po natin mga kapatid. Maghanda tayo sa pagsamba. Sumali po tayo ng buong puso sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Maging tunay po tayong mananamba, hindi lang po tagapanood. Naway masabi natin tulad ni David, ano po sabi niya? Ako'y natuwa nang sabihin nila sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Sana ganyan po tayo tuwing linggo. Na merong kagalakan sa ating pong puso na sabihin natin sa ating pong mga kasamahan, tayo na sa bahay ng Panginoon, magpupuri sa ating Diyos. Merong kagalakan sa ating pong puso. Merong kasiyahan sa ating pong puso. Na tayo po ay nagagala, na tayo po ay pupunta sa bahay ng Panginoon. Kaya ang tanong po sa atin ngayong pong umaga, number 1, ako ba ay aktibo sa pagsamba? O ako'y nanonood lamang? Yan po ang unang tanong. Ako ba ay aktibo sa pagsamba? O ako'y nanonood lamang? Pangalawa, paano ako tinutulungan ng sama-samang pagsamba upang mas maranasan ang Diyos? Pangatlo, anong isang bagay ang maaari kong gawin upang hikayatin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsamba ngayong linggo? Sabi po ni David, ako'y natuwa nang sabihin nila sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon.